Panahon na ng tagmangga kaya marami na rin ang naghahanap ng alamang. Kaya patok na patok talaga ang alamang business ngayon. Halos silang linggo nga rin tayong hindi nakagawa at nakapag-supply sa pasalubong center dahil nga sumama yung pakiramdam natin at nagpahinga rin tayo ng ilang araw. Pero ngayon okay na ang lahat kaya dire-diretso na ulit tayo sa paggagawa ng ating alamang na binebenta. Nakakatuwa lang dahil simula nung naubusan tayo ng stock ay marami nagtatanong sa atin at naghahanap. Magtatatlong taon na simula nung ginawa nating business ito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta sa ginagawa nating alamang. At then after 2 hours ng biyahe sa pagkuha ng ating balaw o pangunahing sangkap sa paggagawa, nagpahinga lang ako ng konti dahil nabasa rin tayo ng ulan sa daan at namili na rin ako ngayong gabi ng mga rekado na gagamitin natin para bukas maagap tayo makapagsimula. At ang kinabukasan habang inihintay ko yung pinsan ko na tutulong sa atin sa pagluluto sa tuwing wala siyang pasok sa kanyang school ay nag-sterilize muna ako ng mga jars na gagamitin natin. Sa pagluluto ng mga pagkain na nilalagay sa garapon, kailangan pakuluan or sterilize yung mga jar na gagamitin para mamatay yung mga bakterya. At dapat sa pagpapatuyo ay air dry lamang at hindi dapat punasan yung mga jar dahil pwede ulit magdala ng bakterya yung gagamitin nating pampunas. Habang nililinis at pinipilian yung ating balaw or maliliit na hipon ay nagagayat at nagbabalat naman ako ng mga rekado. Ito yung pinakamatagal na proseso, yung pagpipili ng dumi sa mga balaw dahil masinsin at kailangan masigurado na malinis bago lutuin. Sa pagpipili tumatagal kami ng 4 na oras at kalahati kada isang balde kaya kailangan mo talaga ng katulong sa pagluluto. Dati may lawak talaga ng taba ng baboy sa tuwing nagluluto tayo nito. Pero dahil nga may mga customer tayo na hindi kumakain na karning baboy ay inalis ko sa sangkap nang hindi naapektuhan yung quality at lasa. At ang papo na nga rin nang natapos namin ang pagluluto at syempre hindi mawawala ang pagtikim para masigurado natin yung lasa. Bali pinapalamig lang namin ito ng kaunting minuto at kapag kaya na namin yung init habang nilalagay ito sa mga jar ay nagsisimula na kami. Hindi kasi maganda kung ilalagay natin ito sa garapon ng malamig na dahil ang init ay nakakatulong para ma-destroy yung mga bakterya sa loob ng jar. Bukod pa rito kung malamig nating ilalagay ay hindi tayo makakapag-create ng vacuum seal na nakakatulong para mas humaba ang shelf life ng ating alamang or anumang pagkain na gusto nating ilagay sa jar. May nabasa nga akong comment na ang dami na daw natin pinagkakaabalahan at ano ang update. Yung small piggery business namin ni Sheila since 2022 ay ongoing pa rin at profitable naman talaga lalo na ngayon at mataas ang presyo ng baboy. Yung dishwashing liquid naman na ginagawa natin ay tuloy pa rin pero sa tindahan ko muna ni Mama minamarket ngayon. Yung Diskarte Apparel na sariling brand natin ang t-shirt is okay naman pero mahina ang sales dahil hindi nga siguro tayo nakakapagawa ng bagong design. Pagdating naman doon sa manggahan na kinapitalan namin ni Sheila, inihintay pa namin bumulaklak ngayon at 50-50 ang chance dahil madalas umuulan dito. At syempre itong alamang natin na ongoing pa rin na patuloy na nagsusupply sa pasalubong center. May mga nagtatanong din sa atin kung paano natin napapagsabay-sabay. Sa totoo lang mahirap talaga kaya kailangan natin laanan bawat isa ng oras. Proper time management lang at sinisigurado ko na hands-on ako sa lahat ng ginagawa ko para kapag nagkaroon ng problem alam natin yung gagawin at uunahin. Sa lahat ng tao dito sa mundo walang nakakaalam ng plano ng nasa taas. Kaya yung ibang mga bagay na alam kong kaya kong gawin ay sinusubukan ko na nagbabaka sakali na baka ito na yung para sa akin. At halos tapos na tayo sa paggagawa ng ating alamang. Time check mag-aalauna na ng madaling araw at ngayon pa lang tayo magkakaroon ng finished product. Bali expiration at manufacturing date na lang ang kulang. May nagtanong din sa akin about sa nutrition facts tong alamang natin kung paano nakukuha. Maghahanap kayo ng isang licensed food nutritionist na magmamanual count lahat ng ingredients na ginamit nyo sa paggagawa ng isang produktong pagkain. Pagdating naman sa payment sa case ko, nagbayad ako ng 3,500 pesos. At maraming nga nagtatanong about sa reseller at nasa comment section po ang link para maka-order.